i-preserve natin yung culture natin. Especially, Aklan is rich in history, tradition, and culture. As a Mikan is being I'm an authentic person. Like, kung ano pinapakita ko sa public, yun talaga ako. Like, I've been true to myself and true to everyone else. Huwag natin sayangin ang pag-aaral. Yung mga sacrifice ng parents natin para makapag-aral tayo. Beyond the crown and the sash, what does it mean to you? For me, Mr. Teen Philippines is not only about the crown. It is about how you present yourself towards the other people and how you bring your province publicly. And dapat maging good role model ka din sa mga tao, especially sa mga kabataan. Napaka-baby face mo. Ilang taon ka na nga? 17. Diba? O, napaka-baby. Parang ano ka, nilalagyan ka pa ng pulbo sa likod. Mabuhay K-Citizens! Kasama nyo ngayon, Monsur Bitero, at welcome sa pinakabagong episode ng ating programa ng Dalay Totoong Kwento mula sa Maklanong Kaido-Idolo. Ito ang kisikat, Aklanon Lodi. Sa mundo ng pageantry, hindi lang itsura ang mahalaga kundi ang puso, paninindigan at kakayahan. Kakayahan na magbigay ng inspirasyon. At ang ating Lodi guest this episode ay handang magdala ng dangal, kumpiyansa at inspirasyon para sa mga kabataang Aklanon. Isang malaking karangalan na makasama at makilala natin siya this episode. So, welcome to the show, ang ating Mr. Teen Philippines Aklan, Mikan Luis Chua Ote. Hello, magandang araw sa iyo, Mikan. Can I call you Mikan? Mikan po. Oh. Ayan, maraming salamat for squeezing us into your schedule kasi nakikita ko medyo grabe ang schedule mo recently, no? Busy po. Super busy, tapos ang dami ring ginagawa like your tourism video. Opo. Sobrang ganda. Tsaka nagpa-practice din. Pero syempre, batiin mo muna ang ating mga viewers, Mikan. Hello everyone, I am Mikan Luis Chua Ote, 17, your Mr. Teen Philippines Aklan. Please support me and to my journey. Thank you. Yan. And of course, talagang susuportahan namin yan. Papanoorin namin yung magiging performance mo because we know na talagang you're really pouring your heart and your everything dito sa kompetisyon na to. So, unang-una, syempre, gusto ka muna namin kilalanin. Taga saan ba si Mikan? And ilang taon ka na? I'm from Poblacion, New Washington, Aklan po. And I'm 17 years old. So, you're incoming first year college, college na no? Anong school mo ba at ano yung magiging course mo? Sa LPU po, Lyceum of the Philippine University and tourism student. Ayan, so bagay na bagay kasi very pogi naman talaga si Mikan. So of course, ang pinaka-obvious kasi na reason why you join talaga is because you really have the qualities to join Mr. Teen Philippines. But ikaw, what inspired you to join this competition? Ano ba yung mga nag-inspire sa'yo? One thing that inspires me the most po is my family because they're the one who keep on supporting me, pushing me through my dreams and to pursue my passion. And yun lang po, gusto ko rin po ma-discover yung self ko if kaya ko pong mag-join, not on the national stage but hopefully on global stage po. Yes, so talagang ipagpipray natin yan, manifesting na sana you will be representing the Philippines sa international stage. Pero yung decision ba na sumali dito, was it parang naging plano na or bigla na lang dumating etong opportunity sa'yo and then you decided na, sige, I wanna try this out? Nagpa-budget kasi ako mga past. So, si Kuya Josh nag-offer sa akin if I want to join Mr. Teen Philippines. And in-accept ko naman. And my family agreed naman sa decision ko. So, sumasali-sali ka naman na before? Sa mga schools. Sa mga school-based na mga pageant. So, lagi ka bang nananalo sa mga ganyang competition? Nung elementary po, nanalo po ako sa District 1, sa Kalibo. And sa intrams, nanalo rin po ako.
ng Mr. Valicent sa Aklan Valley. No, so medyo ano na rin naman na medyo gamay mo na rin naman na ang mga school-based na mga pageants. So eto medyo mas malaki lang medyo mas malaking hakbang lang to outside sa school-based pageants. So of course si Sir Joshua, i-congratulate din natin kasi siya ating provincial director for Mr. Teen Philippines Aklan. So kumusta ang mga preparations mo recently? Ano yung mga ginagawa mo? Ano ba yung talagang, kunyari, sa diet, sa workout at all, ganyan? Of course, super hirap talaga na mag-join ng pageant kasi time-consuming siya. And mostly yung pag-practice ko sa pag-walk, pagtatalk, and mostly Q&A because Q&A is the most crucial part in the pageantry. I need to practice it. And kaya ko naman i-manage yung time. Time management lang talaga. Oo, tsaka naman kumbaga hindi na rin naman na to bago sa'yo. Yes. Pero saan ka medyo challenge ngayon when it comes to the preparation? Feel ko sa Q&A talaga. Q&A, Yes, oo. kasi napakahirap. Pero parang hindi naman. Medyo expressive ka naman. Very kalmado. Yung kasi minsan yung challenging sa Q&A, yung kapag naunahan na ng kaba. So, ngayon, paano mo siya, yung nervyos, paano mo siya kino-control ngayon? Magkalma lang. And kung ano yung nasa puso mo, yun lang sasabihin. Of course, dapat tama rin naman. Oo. So, ano naman ang pinaka-ini-enjoy mo so far sa preparation mo na to? Yung journey, like kung paano kami mag-banding ng mga team ko, mag-practice kami everyday ng mga walk, ng mga talent. I really enjoy it. So, before this competition, syempre, nagpa-pageant ka naman na. But, kumusta ang Mikan before this competition? How was your childhood? How were you as a student? Mikan is just a simple kid. Like, gusto na mag-enjoy with friends, mag-hang out with family, and to enjoy every moment of my life. Yun lang po. Gusto ko mag-try ng mga different sports, especially I love doing billiards. And table tennis. Yeah. So yun yung parang mga sports mo talaga, table tennis. Pangpalipas oras pa. Pwede ko lang po mismong sports, but I love doing. So yun yung parang mga physical activities na na-enjoy mo kung may oras ka. So ngayon naman, of course, you will be representing Aklan, no? So medyo ikaw yung magiging mukha ng Aklan sa competition na to. So ano yung mga gusto mong ipakita na values or culture natin dito sa Aklan bilang Mr. Teen Philippines Aklan? As an Aklanon, we all know that Aklan is love doing festivals and keeping our tradition alive. Gusto ko lang sabihin sa mga tao na dapat ganun din tayo. Like, i-preserve natin yung culture natin. Especially, Aklan is rich in history, tradition, and culture. And of course, itong competition na to, talagang kayo yung the best sa mga nire-represent ninyo na mga province or cities. Ikaw, sa tingin mo, bilang si Mikan, anong meron ka na feeling mo dun ka nagsa-stand out compared sa ibang other contestants? Feel ko as Mikan is being I'm an authentic person. Like, kung ano pinapakita ko sa public, yun talaga ako. Like, I've been true to myself and true to everyone else. So, yun yung gusto mo talagang, kumbaga parang yun yung feeling mo magiging advantage mo. Oo. Pero kasi syempre dito sa pageant na to, bukod sa you are very authentic, di ba? Kasi minsan, kayo talaga yung pinaka-center ng mga criticisms, judgments, di ba? So, paano mo hinahandle yung ganong klaseng pressure without losing your authenticity as Mikan? Pressure is normal when it comes to pageantry. Of course, it's a lot of pressure, especially you're representing your whole province, not only yourself. Maging proud ka lang sa sarili mo. Maging confident ka. You've been practicing a lot. And especially, you need to trust your team. Trust lang talaga sa team. And maging confident ka lang. Pero so far, bilang, alam mo na, lagi ka nang nakikita sa social media, di ba? And then you have, of course, all the support from your loved ones and mga iba ring Aklanons. Ano yung pinaka parang, pressure mo right now sa pagsali sa Mr. Teen? Feel ko yung pressure ko is if di ako makapasok ng top 7. Yun lang talaga. Kasi ang hirap ng journey. Like, a lot of sacrifices that I need to do for this pageant. And parang masasayang lang if
mapunta sa wala yung pinaghirapan ko. Oo, pero seeing naman your hard work and effort naman sa social media, parang whatever happens. Pero of course, we are still aiming na sana talaga, ano, Yes. kasi excited din kami na makita yung magiging whole performance mo hanggang sa makakuha ka ng corona. Of course, ngayon pa lang, kahit wala pa naman corona, ikaw ay isa ng role model para sa mga kabataan. So, ano sa tingin mo nowadays yung pinaka pressing issue when it comes to the youth na gusto mong i-address? One thing that I notice is pagkawala ng kabataan ng interest sa pag-aaral. It is normal naman because mahirap talagang buhay. It is normal gusto nilang kumita, pero masasabi ko lang is dapat wag natin sayangin ang pag-aaral. Yung mga sacrifice ng parents natin para makapag-aral tayo. Dahil ang education is the most important thing in our life. Mhm. So, grabe yung value mo when it comes to education. Ano? So, ikaw ba yung mako-consider namin na very studious kind of student? I've been maintaining but I'm honor student naman po. Wow! Pogi na matalino pa, diba? Oo. So, talagang ikaw ay parang Dean's Lister, academic awardee, parang Okay po. ganun ba? Consistent din po. Talaga. So, paano yon? Nakakapag-enjoy ka pa? Of course, na-enjoy ko Oo. naman yung life ko. Like you outside bond with the friends. school. Oo, ganyan. Meron Maintain- naman. Yeah. So paano mo na maintain yung ganun, yung nag-aaral ka, nag-e-enjoy, tapos fresh ka pa din, hindi ka na stress. Yun na lang siguro, no? Kasi para napaka-baby face mo. Ilang taon ka na nga? 17. Diba? O, apaka-baby, parang nilalagyan ka pa ng pulbo sa likod. No? So, paano mo, how do you take good care of yourself para maging baby face? Baka may chance pa to. May chance talaga. Paano po? Personal hygiene lang po, and you need to be healthy to what you eat and exercise. Mhm. So, very ka din? Very particular sa weight mo, sa... Opo. Talaga? Nag-workout din po ako. Nag-workout ka. Ano yung pinaka-paborito mong workout? Sa gym po. Nag-gym ka din. Oo. Talaga. Parang mukha siyang bata para sa gym. Yung parang, may bata dito. Oo. Pero naman, hindi ka naman intimidated like when you're inside the gym. Kasi syempre parang ang daming mga malalaki Okay. katawan. Hindi Oo, naman po. hindi ka naman intimidated. Focus ka lang sa self mo and don't compare yourself to other people para mas mag-improve ka pa. Ang ganda na. Pero ang hirap minsan na hindi mo i-compare yung sarili mo. Have you seen the other candidates na? Oh, Wala pa. Nakita ko Kumusta? Oo. So, kumusta naman? Are you still confident? Or may mga types na, ay, parang parang tinik to sa pagkapanalo ko. May mga ganon ka rin of ba? course, lahat naman sila may tsura, and I stalk them, their account. They're good at Q&A and talking to publicly. Mhm. Kaya kinakabahan ako konti baka. Ay, hindi. Kami kinakabahan. Ilalaban to ni Mikan. So, ngayon naman, of course, you will be flying to Baguio. So, ready na ba? How ready are you for the coronation night? Mga 90% ready na po. Ay, saan yung 10%? Baka matulungan ka namin. Matulungan talaga, Sa voting lang po. Ay, sa voting. Paano ba namin ikaw matutulungan sa voting? Hi everyone, I am Mikan Luis Chua Ote, your Mr. Teen Philippines Aklan. Please support me in my journey and vote for me for the People's Choice Award. The instruction will be flashed on your screen. Thank you so much for your support. Laban lang, laban Aklan. Sobrang lapit na ng competition. If given the chance, and we are manifesting again talaga na makuha mo yung corona, mapanalunan mo, yung pagiging isang Mr. Teen Philippines, beyond the crown and the sash, what does it mean to you? For me, Mr. Teen Philippines is not only about the crown. It is about how you present yourself towards the other people and how you bring your province publicly. And dapat maging good role model ka din sa mga tao, especially sa mga kabataan. So, syempre ngayon ang pageantry kasi hindi na lang siya talaga purely
pagandahan or papugian, 'di ba? Pagalingan sa pagrampa, may mga advocacy rin na nilalaban. So, ikaw ba, what are you bringing with you na advocacy sa competition na to? My advocacy is about the tourism here in Aklan. Yeah, because Aklan is rich in traditions, culture, and history. Of course, dapat ipagmalaki natin na Aklanon tayo. And we all came from the roots of Ati, and we should be proud of that. Nakita ko yung yung video ninyo, yung tourism video. Ano yung pinaka na-enjoy mo doon? Kasi parang ang dami mong ginawa. Tsaka ang ganda ng pagkaka-edit din. Kudos. So, what did you enjoy the most creating that tourism video? Yung sa falls part po kasi ang ganda talaga ng view. Like, nakaka-proud maging Aklanon because of that. Yes, at nakaka-proud din na maging Aklanon kasi ikaw ang aming representative for Mr. Teen Philippines. So ngayon naman, meron tayong mga viewers ngayon na siguro very convinced na ay nako, susuportahan namin to. Pero sa mga iba na ngayon ka palang nakilala, napapanood, bakit si Mikan ang karapat-dapat na maging Mr. Teen Philippines 2026? Lahat naman kami, like, deserving manalo. Pero because grabe rin pinagdaanan ko. All my hard work, my mga pagod talaga, yung pagiging Aklanon ko because I've been doing my best this past few months to achieve and to win the crown. And I'm not only doing it for myself, but I'm doing this for the whole Aklan. Yes, and sana ginawa na ni Mikan yung part niya. So, it's time also for us, Aklanons, na magbigay din ng suporta sa ating representative. So, ngayon naman, may mga nanonood sa atin na siguro naging part ng journey mo na to. Baka may mga gusto kang pasalamatan or batiin. Go ahead. I would like to thank my family to keep on supporting me and pushing me through this journey. Thank you. Thank you to my supporters out there that keep on sharing and liking my posts and keep on commenting #Mr. Teen Philippines Aklan. And to my team here, we have Kuya Josh, my provincial director, to my handler, Kuya Jackson, to my Q&A mentor, Kuya Vince, and to my designer, Mr. Lyndon Darida. Thank you for all. Please support me hanggang sa journey ko, hanggang makoronahan ako. If possible. Yes. Ay nako, minamanifest natin. Pero kailan ba ang coronation and paano ba namin mapapanood itong coronation night mo? We have a live naman po. Pero I think may subscription yata to watch live. Feel ko sa Mr. Teen Philippines na page din po. When will this be po? Kailan po ang coronation? 28 po yata ng gabi. Okay. In Baguio City. Ayan. So, again, advance congratulations sa'yo. And I know that you've been putting a lot of hard work talaga para sa pag-represent mo sa amin. So talagang hindi rin kami magdadalawang isip na suportahan ka. And maraming salamat for making time na mag-guest sa programa natin. Thank you so much, Mikan. And of course, maraming salamat din sa lahat natin mga kay-citizens na nanonood sa ating community channels 1 and 24. Ganun din sa ating Facebook page and YouTube. Don't forget to react, comment, and share this episode. Abangan po natin sino kaya ang ating susunod na Lodi guest dito lamang yan sa KCCAT, Aklanon Lodi.